Magandang hapon. Magandang hapon po sa ating lahat na naririto at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa ang aming statement of faith sa aming website gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at mayroon po kayong mga katanungan, mangyaring lumapit sa aming reception table, katabi ng entrance pagkatapos po ng pananambahan, ikalulugod po namin, ikagagalak namin na sagutin ang inyong mga katanungan. Muli po, welcome. Ngayong hapon ay nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng 2 Korinto. Si Pastor George Ngan ay mangangaral mula sa 2 Korinto, chapter 6, verses 3 to 13. Ang mabuting balita ng kaligtasan o salvation by grace alone, through faith alone, in Christ, ay maaaring ibuod o i-summarize sa tatlong salita: ransomed, redeemed, and reconciled. Sa pamamagitan ng Kanyang pagbabayad sala sa krus, ang mga tinubos ni Kristo, those whom Christ has ransomed, He redeemed, and therefore reconciled, o pinagkasundo sila sa Kanyang sarili ng Diyos, ng malapit at walang hanggan. Tayo ay tinubos at pinagkasundo ng Diyos sa Kanyang sarili. Ang makilala Siya, ang malaman na inililigtas Niya ang mga makasalanan tulad natin, ay sapat na upang mapaawit ang ating kaluluwa. Sapat na para ang bagong nilalang kay Kristo ay magsabi, "Praise my soul, the King of Heaven." At upang tayo ay makipagtulungan kasama ng katawan ng mga mananampalataya sa ministeryong ito ng pagkakasundo. Sa ating pag-awit ng papuri sa Diyos, ang ating pag-awit ng papuri sa Diyos ay bunga ng Kanyang gawain sa atin. Sa ating pag-awit, ipinapaalala natin sa isa't isa ang ating kaligtasan kay Kristo na ating Panginoon, na ngayon ay nakikiusap sa pamamagitan natin na ang iba rin ay makipagkasundo sa Diyos. Tayo po ay tumayo, mga minamahal na kapatid. Sama-sama nating sambahin ang Panginoon sa ating pag-awit. My soul, the King of Heaven, to His feet thy tribute bring. Ransomed, healed, restored, forgiven, evermore His praises sing. Alleluia, alleluia, praise the everlasting King. Praise Him for His grace and favor to our fathers in distress. Praise Him still, the same as ever, slow to chide and swift to bless. Alleluia, alleluia.
our feeble frame He knows. In His hands He gently bears us, rescues us from all our foes. Alleluia, alleluia, only at His mercy flows. Frail as summer's flower we flourish, blows the wind and it is gone. But while mortals rise and perish, our God lives unchanging on. Alleluia, alleluia, praise the high eternal one. Alleluia, alleluia, praise the everlasting King. Amen. Ang pinakadakilang pag-ibig ng sinumang tao ay kay Kristo, na nag-alay ng kaniyang buhay para sa atin. Siya ay namatay, sa ikatlong araw na buhay siyang muli. Si Kristo ay nabubuhay at nakaupo sa kaniyang trono. Kaya't sa buhay na ito, na puno ng kalungkutan at pag-uusig, tayo ay may tiwala o confidence sa pagsunod sa Kanya dahil sa Kanyang tagumpay. At siya ay kasama natin palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Si Jesus ang siyang kaibigan, sa dusa ko'y pasan. Kay dakilang kapalaran, siya ay madalanginan. O anong kapayapaan, dusa at karamdaman ang ating mararanasan kung di siya dalanginan. May tukso ba at pagsubok? Buhay ba ay may gusot? Laksan mo yaong loob mo, dumalangin ka sa Diyos. May tapat bang ang kaibigan na karamay sa lumbay? Si Jesus lubhang maalam, atin siyang dalanginan. Kung mahina't may pasanin, kung tigib suliranin, si Jesus tulugan natin, sa Kanya'y dumalangin. Kung kaibigan mo'y lumimot, idalangin mo sa Diyos. Sa Kanya ikaw ay kuko, kaaliwan mong lubos, kaaliwan
aliwan mong lubos. Mga minamahal na kapatid, tayo ay magalak at magpursigi sa katotohanan sa anumang marangal, makatarungan, dalisay, kaibig-ibig, kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, anumang bagay na karapat dapat purihin. Sapagkat sa mga bagay na ito, ang pagkatao ni Kristo ay naidadakila. At sa Kanya lamang ang lahat ng kaluwalhatian magpakailanman. Unshakable, immovable, faithful and true, full of wisdom, strength and beauty. These things are true of you. Fearless, courageous, righteousness shines through in all you do, yet you're so humble. You lay down your life. These things are true of you. And as I turn my face to you, oh Lord, I ask and pray, by the power of your love and grace, make these things true of me too. Make these things true of me too. Patient, compassionate, love flows through you. You never give up on the hopeless ones. These things are true of you. Holy and blameless, you stand up for justice and truth, yet you love mercy and forgiveness. These things are true of you. And as I turn my face to you, oh Lord, I ask and pray, by the power of your love and grace, make these things true of me too. Make these things true of me too. And as I turn my face to you, oh Lord, I ask and pray, by the power of your love and grace, make these things true of me too. Make these things true of me too. Manatili pong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita.
Unang Tesalonica, Kabanata 3, talatang 3 hanggang 12. Upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig, alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Ipinagpauna namin sa inyo nung nariyan pa kami na tayo uusigin. At gayon nga ang nangyayari tulad ng alam ninyo. Kaya nga, nang hindi na ako makatiis, ay nagpadala ako riyan ng sugo upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Nag-aalala ako na baka ngalinlang na kayo ng dyablo at kung magkagayoy, mawawalan ng kabuluhan ang aming pagpapagal. Ngayon, nakabalik na rito si Timoteo at maganda ang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Ibinalita rin niya sa amin na lagi ninyo kaming naalala at malaki ang pananabik na makita kami, gaya ng pananabik naming makita kayo. Mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, ay naaliw kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabuhayan kami ng loob dahil sa inyong pananatiling matatag sa pananampalataya. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos dahil sa kagalakang natamo namin dahil sa inyo? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo muli naming makita at mapunan ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesus na makapunta kami diyan sa inyo. Naway pasaganain at pag-umpapawin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Maari na pong maupo para po sa panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na ito. Kami po ay makapagsama-sama dito sa aming pananambahan. Naway pagpalain niyo po sana itong aming gawain na tunay nga ay mabigyan namin kayo ng kaluwalhatian. Tunay na kayo ang tapat at dakilang Diyos. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa kaligtasan na aming natanggap mula sa sakripisyo ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Panginoon, lumalapit po kami ng may pagpapakumbaba. Inaamin po namin ang aming pagiging makasalanan, ang aming minsan pagiging proud, at minsan ay nagiging arrogante rin kami dahil sa insensitivity namin sa aming mga kapwa. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan man ay hindi kami naging maalalahanin sa mga pangangailangan ng aming kapatiran din. Panginoon, patawarin niyo po kami. At kung minsan ay nakakalimot kami sa pag-prioritize ng aming pag-aaral at pagninilay-nilay ng inyong salita at manalangin sa inyo, Panginoon, patawarin niyo po sana kami kung kadalasan ay nauuna pa namin ang mga bagay-bagay na walang kabuluhan. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na kung hindi dahil sa inyong katapatan, kung dahil hindi sa inyong anak na si Kristo Jesus, ay wala kaming kapatawaran. Tinataas po rin namin sa inyo ang aming bansa, mula sa aming presidente hanggang sa pinakahuling opisyal ng kanyang gobyerno. Panginoon, gumalaw po sana kayo sa kanilang mga puso't isipan. Sana ibigyan niyo sila ng kakayanan na mamuno ng may integrity at katotohanan. At sana ay naisin talaga nila na tulungan ang aming mga kababayan, lalong-lalo na yung mga may hirap, na maging maayos ang kanilang buhay sa pamamagitan ng kanilang maayos na pamumuno. Panginoon, naalala din namin ang iglesia dito sa Grace Community Church dahil po sa pagkamatay ng kanilang pastor na si John MacArthur. Alam po namin na lahat sila ay nalulungkot, nalulumbay dahil sa kanyang paglisan. Ang panalangin po namin ay bigyan niyo po sana sila ng katatagan sa mga panahong ito. Gabayan niyo rin po sana ang kanilang mga elders at pastors kung paano nila tatahakin ngayon
itong mga darating na araw, buwan at taon na nawala si Pastor John at kung paano nila aayusin o pamumunuan ng maigi itong iglesia na ito. Protektahan niyo po sana sila mula sa kaaway. Panginoon, itinataas ko rin po ang aking mga kapatiran dito sa iglesia namin sa Grace Fellowship Church. Lalong-lalo na po dun sa mga taong may karamdaman. No, naway patatagin niyo po sana sila. No, bigyan niyo sila ng strength na mapagtagumpayan itong pagsubok na kanilang dinadanas. Naway kayo po sana ang siyang magpagaling din sa kanila at pati na rin po probisyon. Hindi lamang po sa kanila, pati din sa mga kapatiran namin na matindi ang pangangailangan. Panginoon, kayo rin po sana ang mag-provide sa kanila. At sa mga kapatid namin na hurting, Lord, sana bigyan niyo po sila ng kapahingahan at kapayapaan sa kanilang puso't isipan. Na matutunan nila ang magpatawad at humingi rin ng kapatawaran. O Diyos, alam po namin na kayo lamang ang siyang pwedeng tumulong sa amin sa mga ganong klaseng sitwasyon. Tinataas ko rin po ang aming body life, yung mga gawain dito sa aming iglesia, sa mga Bible studies, sa mga small group meetings, sa aming prayer meeting at mga iba pang gawain nitong aming iglesia. I-bless niyo po sana, Panginoon, ang lahat ng mga gawaing ito at naway patuloy niyo rin pong protektahan ang aming mga missionaries, ang aming mga staff, yung aming mga teachers at mga pastors and elders, Lord, pati na rin yung kanilang mga pamilya, naway protektahan niyo po sila. At pati na rin po yung aming mga volunteers na patuloy na nagsisilbi sa inyo. Protektahan niyo rin po sila at pagpalain niyo rin po sila. Kaya Panginoon, sa oras na ito ay tinataas po namin sa inyo ang aming puso't isipan. Naway kayo po sana ang siyang mangusap sa akin. Tinataas ko rin sa inyo ang aking kahinaan, Panginoon. Naway manguna po kayo sa lahat ng aking gagawin, sa aking pag-iisip, pati na rin sa aking pananalita. Salamat pong muli. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Lord's Day. Ang ating pangunahing talata po ay sa pangalawang Korinto, chapter 6, verse 3 to verse 13. Kaya kung maaari po ay magsitayo po tayong lahat at tulungan niyo po akong basahin ito. Pangalawang Korinto, chapter 6, verse 3 to 13. Hindi kami naglalagay ng katitisuran ng sinuman upang walang kapintasang matagpuan sa aming ministeryo, kundi bilang mga lingkod ng Diyos, ipinagkakapuri namin ang aming sarili sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng maraming pagtitiis, mga kapighatian, mga kahirapan, mga paghihinagpis, mga pagkabugbog, mga pagkabilanggo, mga kaguluhan, mga paggawa, mga pagpupuyat, mga pagkagutom sa kalinisan, kaalaman, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabanalan ng Espiritu, tunay na pag-ibig, makatotohanang pananalita, kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga sandata ng katuwiran sa kanang kamay at sa kaliwa. Sa pamamagitan ng karangalan at kasiraang puri, sa pamamagitan ng masamang pagkakilala at ng mabuting pagkakilala, itinuring kaming mga mandaraya gayon may matatapat, waring mga hindi kilala gayon may kilalang kilala, tulad sa nanghihingalo at narito kami ay buhay, gaya ng mga pinarurusahan, subalit hindi pinapatay. Tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may mayroon ng lahat ng bagay. Ang aming bibig ay bukas para sa inyo, mga taga-Korinto, ang aming puso ay pinalawak. Kayo ay hindi namin hihigpitan, subalit kayo ay hihigpitan ng sarili ninyong damdamin. Bilang ganti, nagsasalita akong tulad sa mga bata. Palawakin din ninyo ang inyong mga puso. Pwede na po tayong magsiupo. Alam po ninyo, nung last Sunday, narinig natin yung apila, no, o yung pakiusap ni Pablo in behalf of Christ, no,
na nanawagan siya nang sabi niya ay dapat daw tayo makipagkasundo sa Diyos. At natuwa ako dun sa kung paano ito inihayag ni Brother JC, kung paano niya ito hinimay, lalo na yung chapter 5 verse 21, na I'm sure he would agree with me na pwede pa sana natin itong JC, i-preach na that verse alone, no, dahil punong-puno ng mga katotohanan, no, na kung paano ito na-articulate ni Pablo at nilagay sa isang verse, talagang ito ay napakaraming katotohanan na pinapakita sa atin kung paano talaga tayo iniligtas ng Diyos, no? Kung paano niya pinaliwanag itong ebanghelyo ni Kristo Jesus, na ang sabi niya doon na si Kristo Jesus ay naging kasalanan para sa atin upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos. At kung titignan natin yung ating pangunahing talata sa hapong ito, no, makikita ninyo nag-shift ngayon si Paul ng focus. No, imbis na sa kanya o sa mga dun sa Ministry of Reconciliation, ang focus niya ngayon ay sa atin. Tayo, bilang mga sugo ni Kristo Jesus, bilang mga lingkod ng pakikipagkasundo. At kung paano tayo bilang mga sisidlang lupa daw, mga naging tagahatid o tagapamalita nitong ebanghelyo ni Kristo, dapat ay mamuhay ng may katapatan, no, sa ebanghelyo. Kaya ito po yung ating 3 punto para sa hapong ito. Bilang mga lingkod ng pakikipagsundo, una, dapat ay hindi kami nagbibigay dahilan ng kapintasan sa ministeryo. Dapat ay hindi tayo nagbibigay ng dahilan ng kapintasan sa ministeryo. Pangalawa, pinapatunayan namin ang ating sarili bilang mga lingkod ng Diyos sa matiyagang pagtitiis, sa kabanalan ng Espiritu at salita ng katotohanan at sa lahat ng sitwasyon ng buhay. At yung pinakahuli, no, bilang mga lingkod, dapat ay nakabukas ng malawak ang ating mga puso. Tingnan natin ngayon sa unang punto, sa verse 3. Ang sabi rito, hindi kami naglalagay ng katitisuran ng sinuman upang walang kapintasang matagpuan sa aming ministeryo. Sabi niya, hindi kami naglalagay ng katitisuran ng sinuman. No, ibig sabihin, sa wikang Ingles, we do not want to cause others to stumble. No, ayaw natin maging sanhi ng ikatitisod ng iba. Ayaw natin bigyan ng dahilan na magkaroon ng kapintasan itong ministeryo na ating inihahayag. Now, this is how careful and protective Paul was when it comes to the ministry of the gospel or reconciliation. No, hindi siya nagmamayabang. No, hindi niya pinagayabang yung kanyang sakripisyo o yung kanyang paghihirap. Ang gusto lang niya ipakita sa mga taga-Korinto kung ano ang kinikailangan para protektahan itong ministeryo ng pagkakasundo na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung titingnan ninyo yung verse natin last Sunday, lalo na dun sa verse 1, di ba? Sabi ni Pablo dun sa mga taga-Korinto na huwag baliwalain itong grasya ng Diyos na ibinigay sa atin. No, yes, it is true that grace is unmerited or undeserved favor. No, kumbaga hindi tayo karapat-dapat na tumanggap, meaning we received it freely from God. Pero hindi ibig sabihin yan mananatili tayong passive. No, it doesn't mean that we have to remain as passive recipients, no, of His ministry. Hindi. Bakit? Kasi nga, ang sabi ni Pablo, tayo ngayon ay mga sugo ni Kristo. Tayo ay mga lingkod ng pakikipagkasundo. At may responsibilidad tayo dyan. Di ba? Ano yun? Na dapat ay panatiliin natin na malinis at tapat at matuwid ang ating mga buhay bilang mga Kristiyano. At yan ang
ang constant plea o yung palagiang pakikiusap ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kaya kung titingnan ninyo sa unang Korinto chapter 9 verse 12, ang sabi rito, kung ang iba ay mayroong ganitong karapatan sa inyo, hindi ba higit pa kami? Gayunmay, hindi namin ginamit ang karapatang ito, kundi tinitiis namin ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa ebanghelyo ni Kristo. Yan ang sinasabi ni Pablo, dapat tayong maging maingat. Huwag tayong maging dahilan ng pagkakadapa o tayo ang maging hindrance, no, na ikatitisod ng mga taong nasa paligid natin dahil sa ebanghelyo. Hindi po dapat ganoon. Naintindihan ni Pablo talaga kung ano ang ibig sabihin ng isang tapat na lingkod ng pakikipagkasundo. Na dapat daw ay sa lahat ng bagay ay dapat na may pagtitiis. Kahit ikaw ay dumanas ng matinding paghihirap, dapat ay nananatili kang tapat upang hindi magkaroon ng kapintasan sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Bilang mga lingkod, dapat ay maging tapat tayo sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. At yun ang dahilan kung titignan natin sa Efeso chapter 4, verses 1 up to verse 3. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtiyatiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Alam niyo kung bakit ito ang patuloy na pakiusap ni Pablo sa mga taga-Korinto? Alam niyo kung bakit? Dahil nakikita niya yung pagiging carelessness or even yung pagiging negligent nila pagdating sa kanilang buhay Kristiyano, na kadalasan ay hindi na sila umaabot dun sa pamantayan ng pagkatawag sa kanila. Kasi ang mandato natin ay that we have to conduct ourselves in a manner worthy of our calling. Sabi ka pa nga dito ni Pablo sa Filipos 1:27, ano sabi niya doon? Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan, na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng ebanghelyo. Yan ang paraan na ikaw ay mamuhay na maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Diba? To conduct ourselves in a manner worthy of the gospel, yun ang sinasabi rito ni Pablo. Walang alinlangan na si Pablo ay namuhay ayon sa pamantayang iyon. Siya ay namuhay ayon sa salita ng Diyos. Siya ay namuhay ng isang buhay na masasabi nating karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo hanggang sa kanyang mga huling sandali dito sa mundo. Hanggang sa kanyang huling hininga. Alam po ninyo, na-share ko rin to kanina sa umaga, sa morning service natin. Yung dito sa last 6 or 7 years, narinig natin ang yung mga kilalang mga ngaral ng salita ng Diyos na sa kasamaang palad ay nahulog sa matinding kasalanan at nagdulot ng malaking pinsala at kahihiyan sa ministeryo ni Kristo. Hindi ko na siguro kailangan pangalanan kung sino yung mga taong ito. I think you're aware of who they are. Pero alam po ninyo, ito rin ang dahilan kung bakit kahit na itong balita na dumating sa atin, itong kamatayan
ni Pastor John MacArthur, sabihin na natin ay kung hindi lahat tayo, karamihan sa atin ay tunay na nalungkot. Pero kahit papaano alam ninyo, ang kamatayan ni Pastor John MacArthur ay nagbigay sa atin ng tinatawag natin na added boost at encouragement at paghihikayat na manatili tayong tapat na Kristiyano hanggang sa ating huling sandali. Nung nakarang Martes, ay nabalitaan natin yung kanyang kamatayan, no, na tinuturing kong pinakamagaling na mangangaral ng salita ng Diyos. Na tinuturing ko rin na sa panahon natin ngayon, siya yung parang present day Apostle Paul. No, bakit? Dahil sa kanyang passion when it comes to preaching the words of God faithfully. Hindi lang yun, he contends for the truth and he always defends the gospel. Kaya para siyang si Apostol Pablo rin sa panahon natin ngayon. Binahanga ng ilang araw yung FB account ko ng mga post na nagbibigay tribute kay John MacArthur na nagpapatunay lamang dun sa lawak ng kanyang impluensya at kung paano sa pamamagitan ng kanyang ministeryo ay marami ang naantig sa kanilang mga buhay. At kasama na ako dyan. No, bagamat marami sa inyo ang hindi pa nakakilala o nakita siya ng personal, ngunit I'm sure, at alam ko ito, na yung kanyang tapat na mga tinuro o sermon ay naging instrumento upang idilat ang ating mga mata dun sa mga maling katuruan na ipinapalaganap ng mga bulaang mga ngaral sa panahon natin ngayon. No, marami sa atin ang nakinabang sa kanyang mga katuruan, ang kanyang sermon o yung sermon vault na tinatawag natin of 50 years, 50 taon, na tapat na pinapangaral ang salita ng Diyos. Ito ay patunay lamang sa lawak ng kanyang impluensya. No, sa libo-libo o di kay milyon-milyong mga ngaral at guro na tulad namin. At ito ang dahilan kung bakit malinaw na nakikita at naririnig ang kanyang impluensya mula sa pulpitong ito. Ito ang dahilan kung bakit tapat naming naihahayag ang salita ng katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit namin ginagawa yung tinatawag nating expository preaching. Ito rin yung dahilan kung bakit namin gusto na magkaroon kayo ng tinatawag natin na expository listening. Ito ay upang ma-detect ninyo yung mga maling katuruan na ipinapalaganap ng mga bulaang mga ngaral. Alam po ninyo, ang buhay at ministeryo ni Pastor John ay isang napakagandang halimbawa ng pagiging tapat hanggang sa huling sandali ng ating mga buhay. Ang maging isang tapat at mapagkumbabang lingkod ng Diyos, isang sugo para kay Kristo, isang tapat na lingkod ng pakikipagkasundo. Katulad ni Apostol Pablo, si Pastor John ay nanatiling tapat hanggang sa wakas, hanggang sa kanyang huling hininga. Bagamat tayo ay nagdadalamhati, nalulungkot tayo sa kanyang pagkawala, ngunit alam po ninyo, ang langit ay nagagalak dahil isa pang banal o isang hinirang ang pumasok sa presensya ng Panginoon. Kaya nga sabi sa mga awit 116 verse 15, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Kaya kung pupuntahan natin ngayon ang Filipos chapter 3 verse 13 to 16, ang sabi rito, mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpalang nagdakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga, tayong mga nasa hustong gulang ay magkaroon ng parehong kaisipan. At kung iba ang inyong iniisip tungkol sa anumang bagay, ito rin ay ipahahayag sa inyo ng Diyos
lamang panghawakan natin ang ating naabot na. Mga minamahal, no, ang alam ko naman, ang desire ng bawat isang Kristiyano tapusin, no, itong karera ng buhay o karera ng pagiging Kristiyano dito sa mundong ito. Pero alam niyo mga kapatid ko, huwag sana tayong makontento na matapos lang natin ito. Kailangan nating tapusin itong karerang ito sa paraan o tulad sa paraan ng pagtatapos ni Pablo o di kaya ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan nating tapusin ito ng tapat at kalugod-lugod sa ating dakilang tagapagligtas upang ito ay makapagbigay sa Kanya ng papuri at karangalan. Mga kapatid, kung titingnan natin ito o kung titingnan natin ngayon ang ating mga sarili, kumusta ba tayo sa ating pamumuhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus? Naiisip ba natin kung nagiging kalugod-lugod sa Diyos at karapat-dapat sa Ebanghelyo ang ating mga salita at gawa? Kung itunuturing natin ang ating sarili bilang mga Kanyang lingkod, namumuhay ba tayo na may pagkatulad ni Jesus? O tayo ba ang nagiging dahilan ng pagkakasala o ng pagkakatisod ng mga tao sa ating paligid? At sa gayon ay napipintasan ang Ebanghelyo ni Kristo. Tandaan natin na bilang mga Kanyang lingkod, no, bilang Kanyang mga ambassadors, Kanyang mga sugo, tandaan ninyo, dala natin parati ang pangalan ni Kristo. Dala natin ang ministeryo ng pagkakasundo. At ano yon? Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. At ito ang dahilan kung bakit hinihimok ni Pablo ang mga mananampalataya sa Korinto na huwag tanggapin ang biyaya ng Diyos o ang grasya ng Diyos ng walang kabuluhan. To not receive the grace of God in vain. Yun ang sinasabi parati ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sapagkat kung sila ay tunay na nakatanggap ng grasya ng Diyos, kung sila ay tunay na nakikipagsundo sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, kung gayon, ito dapat daw ay nakikita sa kanilang mga buhay. Ito daw dapat ay makita sa kung paano sila kumilos. Ngunit sa kasamaang palad, kabaligtaran ang nakikita at naririnig ni Pablo. At ito ang dahilan kung bakit kahit sa pasimula pa lamang ng kanyang liham, dito sa ikalawang liham sa mga taga-Korinto, nakikiusap na si Pablo na kumilos sila ng may kabanalan at makadiyos na katapatan. Tingnan natin sa 2 Corinthians 1 verse 12. Sapagkat ang aming ipinagmamalaki ay ito, ang patutuo ng aming budhi, kami ay namuhay ng wasto sa sanlibutan at lalo na sa inyo, na may kapayakan at makadiyos na katapatan, hindi ayon sa karunungan ng laman, kundi sa biyaya ng Diyos o sa grasya ng Diyos. Sa ministeryong ipinagkatiwala kay Pablo, sinikap niya ang kanyang makakaya na huwag mabigyan ng kapintasan itong ministeryo na kanyang daladala. Naging maingat siya sa kanyang pamumuhay, nagtiis at dumanas ng matinding paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo. Sinigurado niyang hindi siya magiging hadlang sa ministeryong ipinagkatiwala sa kanya. Sinikap ni Pablo ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan ang integridad ng Ebanghelyo. At ito ang dahilan kung bakit sa ating susunod na punto, sinabi ni Pablo sa verse 4 and 5, kundi bilang mga lingkod ng Diyos, ipinagkakapuri namin ang aming sarili sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng maraming pagtitiis, mga kapighatian, mga kahirapan,
mga paghihinagpis, mga pagkabugbog, mga pagkabilanggo, mga kaguluhan, mga paggawa, mga pagpupuyat, mga pagkagutom. Alam po ninyo, dito sa simula ng verse 4, parang hindi yung word na ipinagkakapuri, it should be na, I think mas tama yung ipinapakilala. No? Kasi sa wikang Ingles, ito ay commend or commending. Na kung titingnan nyo sa wikang Greko, ang ibig sabihin niyan ay pagpapakilala, pagpapatunay o pagtatag. No, itong pinagkakapuri, isipin na lang natin na pagpapakilala o pagpapatunay. No. No, at dito nakita natin na ipinapakilala ni Pablo ang kanilang mga sarili na bilang mga lingkod ng Diyos. At sa palagay ko, alam nating lahat na ang liham na ito ay resulta nung tinatawag natin na painful visit ni Pablo sa Corinto. Bakit? Kasi may mga akusasyon laban sa kanya. No? Na, kumbaga, kine-question na ang kanyang pamumuno at ang kanyang ministeryo. Gaya noong sinabi nila na siya ay fickle-minded, na siya ay pabago-bago ng isip at hindi raw siya sincero. Hindi lang yun. Kinutsaan pa yung kanyang itsura. Yung sabi daw, wala siyang dating. No, pati yung kanyang pananalita ay wala daw kalatoy-latoy. Alam po ninyo, dalawang bagay ang gustong iparating ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang dahilan kung bakit ipinakilala niya ang kanyang sarili, ang kanilang sarili, unang-una ay upang ipagtanggol o idepensa ang kanilang mga sarili mula sa mga nag-aakusa sa kanila ng mga maling akusasyon. Upang patunayan nila sa mga taga-Korinto na hindi totoo yung mga sinasabi nitong mga bulaang mga ngaral na ito. Upang ipakita sa mga taga-Korinto ang kanilang pagmamahal at yung kanilang commitment sa kanilang ministeryo. At pangalawa, nais niyang ipakita sa mga taga-Korinto ang uri ng buhay na dapat nilang asahan bilang mga ministro o lingkod ng pakikipagkasundo. Na ito daw ang kanilang dadanasin, na sila ay dadanas ng mga paghihirap at pagdurusa tulad ng naranasan ni Apostol Pablo. Kaya naman pagdating sa talata 4 and 5 ay dinetalyado ni Pablo at binanggit niya ang lahat kung ano yung dapat nilang tiisin. At ano yun? Una, ang pagdurusa, paghihirap, kapighatian, mga pambubugbog, mga pagkakulong, mga kaguluhan sa mga pagpapagal at kawalan ng tulog at pati na rin ng gutom. At ang binanggit dito ni Pablo ay pawang nagmumula sa kanyang mga karanasan sa pagiging isang sugo o lingkod ni Kristo. At sa gayon, ang kanyang katapatan para sa kapakanan ng Ebanghelyo at para sa kapakanan ng mga taong naniniwala sa ministeryo o sa Ebanghelyo na kanyang dala-dala. Kaya alam nyo, dapat hindi kine-question ng mga tao yung kanyang ginagawa. Ngunit alam naman natin na meron talagang mga taong hindi natutuwa pagdating sa tunay na mga mensahero o mga lingkod ng Diyos. Kaya dapat hindi natin pinagdududahan. Bakit? Dahil marami siyang hirap na pinagdaanan para lang matupad ang iniutos sa kanya ng Panginoong Hesus. At ano yun? Ano yun? Ito daw ay upang ipalaganap ang Ebanghelyo sa mga hentil. At upang magdusa din siya alang-alang kay Kristo Jesus. Kaya kung titingnan ninyo sa pangalawang Korinto, chapter 11, verse 23 to 29, ang sabi rito, sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal,
mas maraming pagkabilanggo ng di mabilang na bugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit kulang ng isa. Ibig sabihin, 39. Okay? 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato, 3 ulit na akong nawasakan ng barko, 1 araw at 1 gabing ako'y nasa laot, nasa madalas na paglalakbay at nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hentil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad, bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Sino ang mahina? At ako ba'y hindi mahina? Sino ang natitisod? At ako'y di nagiinit. Alam ninyo, besides the Lord Jesus Christ, I think si Apostle Paul, siya yung pinaka-credible na when it comes to sa mga sakripisyo na dinanas niya at sa mga gawain na naitulong niya o naidulot niya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang mga paghihirap, mga panganib, mga pag-uusig na kailangan niyang tiisin at pagtiyagaan. No, besides that, yung kanyang matinding pagmamalasakit sa lahat ng mga iglesia, yung concern niya para sa lahat ng mga churches. Kaya dapat alam niyo, hindi natin pinag-aalinlangan o kini-question ang pagmamahal o yung commitment ni Pablo sa ebanghelyo at para sa iglesia. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na lahat tayo ay kailangan dumanas nung dinanas ni Pablo. Yung mga ganong klaseng paghihirap at sakripisyo. Hindi po yan ang aking ibig sabihin. Pero tulad ng sinabi ko kanina, isang dahilan kung bakit isinulat ni Pablo ang liham na ito ay upang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa mga nag-aakusa at nagdududa sa kanya. At ito ang mga huwad na guro sa loob mismo ng Korinto, na kung saan sila ay naglalako o nagkakalakal ng maling ebanghelyo para sa sarili nilang kapakanan. Tingnan ninyo sa 2 Korinto chapter 2, verse 15 to 17. Ang sabi rito, sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos sa mga iniligtas at sa mga napapahamak. Sa isa ay samyo mula sa kamatayan tungo sa kamatayan at sa iba ay samyong mula sa buhay tungo sa buhay. At sino ang sapat para sa mga bagay na ito? Sapagkat kami ay hindi gaya ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi bilang mga taong tapat, bilang inatasan ng Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. At ang sabi rito ni Pablo, may mga naglalako ng maling ebanghelyo para sa sarili nilang kapakanan. At ito yung mga taong ito na siyang naninira doon sa karakter at ministeryo ni Pablo. At nakakalungkot man sabihin, alam po ninyo, sa panahon natin ngayon, laganap ito. Nabuksan nyo na lang yung TV ninyo, o pati yung social media. Di ba, makikita nyo, maraming naglalako ng maling ebanghelyo. Nagtuturo ng maling doktrina. Para sa anong layunin? Para magkamal sila ng pera, ng salapi, para sa pangsariling kapakanan. Kaya mga kapatid, kailangan doble, triple ingat tayo, lalo na sa mga pinapanood natin o pinapakinggan natin. Dapat maging alerto tayo parati. At ito ang dahilan kung bakit kung puntahan natin yung susunod na kabanata sa chapter 3, pinaalalahanan sila ni Pablo na sila ang mga bunga ng kanilang ministeryo. Sila ay naligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo na kanilang ipinangaral sa kanila. Tingnan natin yon.
2 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. Ang sabi rito, magsisimula ba kaming muli na purihin ang aming sarili? O kailangan ba namin, gaya ng iba, ng mga sulat ng papuri sa inyo o mula sa inyo, kayo mismo ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Ipinapakita ninyo na kayo'y sulat ni Kristo na iniingatan namin, isinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. Dito, makikita natin na muling ginamit ni Pablo yung salitang, actually nakalagay dito, papuri ulit no? Dapat is yung pagpapakilala o pagpapatunay. No? Kaya nga, nagtanong si Pablo sabi niya, kailangan pa ba namin ng liham ng komendasyon? No, o liham ng letter of commendation sa wikang Ingles? Ito ang dahilan kung bakit sinabi niyang, kayo mismo ang aming sulat. No, sinasabi niya, kayo mismo ang aming sulat. No, kayo ang nakasulat sa aming mga puso. Kung sino sila ngayon, itong mga taga-Korinto, sila ay produkto ng kanilang sakripisyo, ng kanilang paghihirap, dulot ng pag-ibig nila kay Kristo at sa kanyang ministeryo ng pagkakasundo. Going now dito sa verse 6, ang sabi rito, sa kalinisan, kaalaman, pagtiyatiyaga, ang kagandahang loob, kabanalan ng Espiritu, tunay na pag-ibig, makatotohanang pananalita, kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga sandata ng katuwiran ng kanang kamay at sa kaliwa. Mula dun sa pagbanggit tungkol dun sa mga nangyayari, o mga sakripisyo na kanyang ginawa o kanyang naranasan, ang pinapakita ngayon dito ni Pablo, no, he now shifts his focus saan? Doon sa panloob na katangian, no, doon sa mga inward qualities na gusto niyang ipakita. At ano yun? Isa-isahin natin. Una, sa kalinisan, o sa ibang version, sa kadalisayan. Now, this could be referring to our moral uprightness. No, yung pamumuhay ng matuwid, yung pamumuhay ng may pagsunod sa utos ng Diyos. Pagkatapos niyan, sinabi niya yung kaalaman. Ano yung kaalaman? Ibig sabihin yung understanding natin, yung pagkaunawa natin sa salita ng Diyos. Dahil hindi ka pwedeng mamuhay ng matuwid o ng makadiyos kung hindi mo naiintindihan ang kanyang o nauunawaan ang kanyang salita. At pagkatapos niyan ay pagtitiyaga. No, yung pagtitiyaga, tapos kagandahang loob pa. At yung tunay na pag-ibig. Alam niyo, itong mga binanggit niya, these are all part of the fruit of the Holy Spirit. No, lahat yan ay bahagi ng bunga ng banal na Espiritu. Kaya nga binanggit din dito ni Pablo, yung sinabi niya, ang kabanalan ng Espiritu. At pagkatapos sabi niya, makatotohanang salita, o sa wikang Ingles, the word of truth, meaning the logos, the words of God, the gospel, ang salita ng Diyos. At dito ay naipapakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pagligtas. Tingnan ninyo ang sinabi ni Pablo sa Roma chapter 1 verse 16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Dito nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Saan daw nakikita? Sa kanyang ebanghelyo, sa kanyang salita. Tapos binanggit din dito ni Pablo, sa pamamagitan ng mga sandata ng katuwiran sa kanang kamay at sa kaliwa. No, ginamit ni Pablo itong analogy. Ano ba yung analogy sa Tagalog?
Paghahalin tulad? Kinda. No, itong analogy sa word of truth or makatotohanang salita. No, sinabi niya na ang salita ng Diyos ay ano daw? Sandata. Di ba? Isa doon sa kanang kamay at isa doon sa kaliwa. Doon sa kanang kamay, maaring ito yung espada at doon sa kaliwa ay ano? Yung shield o yung kalasag. Tama ba? Ayan, kalasag o kalasag? Kalasag, no? Hindi ako nagpa-Google Translate Ayan Translate ako kanina. No, kalasag. No, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay pwedeng opensa at ano? Depensa. Di ba? Ginagamit natin ang kanyang mga salita para ipaglaban ang katotohanan at ipagtanggol din ang Ebanghelyo. Truly, the power of God is made manifest in His words. At kung titingnan natin ngayon yung verses 8 up to verse 10, ang sabi rito, sa pamamagitan ng karangalan at kasiraang puri, sa pamamagitan ng masamang pagkakilala at ng mabuting pagkakilala, itinuring kaming mga mandaraya, gayon may matatapat, waring mga hindi kilala, gayon may kilalang kilala, tulad sa naghihingalo at narito, kami ay buhay. Gaya ng mga pinarurusahan, subalit hindi pinapatay. Tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ang marami. Gaya ng walang pag-aari, gayon may mayroon ng lahat ng bagay. Dito, makikita natin na pinapatunayan o pinapakilala ni Pablo ang kanilang sarili na bilang lingkod, na sila ay nanatiling tapat bilang lingkod sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Sa wikang Ingles nga, the paradoxes of the Christian life. Ito ang isang realidad no, sa buhay Kristiyano, sa buhay ng isang tapat na lingkod. No, hindi parating kagalakan. May mga panahon ng kalungkutan. There are ups and downs in our ministry. This is a reality that faithful ministers should expect. Dito sa pag-partake nila sa gawain ng ministeryo. Sabi pa nga rito, sa pamamagitan ng karangalan at kasiraang puri, sa pamamagitan ng masamang pagkakilala at ng mabuting pagkakilala. Now this could be, possibly this could be the response. No, yung response ng mga taong nakikinig sa kanyang preaching. Para dun sa iba, okay. Para sa iba, walang kalatoy-latoy. Di ba? Di ba, pinagsabihan nga siya na ang kanyang pananalita, walang katuturan. That his speech was contemptible, distasteful. Yun ang ibig sabihin. Tapos ano pa? Sinabi niya rin na itinuring kaming mandaraya, ganyan may matatapat. Itong mga false teachers, they were accusing him of what should be them. Hindi naman si Pablo ang nangangaral ng mali sila And yet, anong sabi ni Pablo? He was confident na sa mata ng Diyos ay alam ng Diyos ang totoo. Kaya nga pagdating sa susunod, ang sabi niya, waring mga hindi kilala. No, o kumbaga sa harapan ng mga bulaang mga ngaral, sinasabi, si Pablo, ano lang yan, nakikisakay lang siyan sa kung ano yung nauuso. Nakikisakay lang yan sa mga ibang mga ngaral ng salita. Kaya hindi siya kilala. Baliwala ang pagkatao ni Pablo. Pero alam niyo ano sabi ni Pablo? Siya ay kumpiyansa. Na siya ay kilalang kilala ng Diyos. Na siyang nag-utos sa kanya na ipalaganap ang ebanghelyo sa mga hentil. At pagkatapos, ano pang sinabi niya? Tulad sa naghihingalo at narito kami ay buhay, gaya ng mga pinarurusahan, subalit hindi pinapatay. Now, even with all of the near-death experiences ni Pablo, di ba, sabi ron, ilang beses siyang nakaranas ng shipwreck, ilang beses siyang nilatigo ng 40 beses,
minus 1, ibig sabihin ilan yun? 39, di ba? Sa English, 39 lashes lang. Pero sa Tagalog, I don't know why 40 minus 1 pa. Anyway, siguro Chinese yung nagsulat nung para maano yung ating arithmetic. Anyway, ano pang sabi niya? He was beaten with rods. Binugbog siya, binato siya, beaten with stones. Now, he was afflicted and persecuted, and yet the Lord sustained him. Hindi siya namatay. Bakit? Sinustain siya ng Panginoong Diyos. At ano pa? Ito pa. Tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Sorrowful and yet rejoicing. Di ba? Pag may nakita ka minsan na ganung tao, sabihin mo, ay baka nasisiraan na ng bait yan. Namatayan na nga nagre-rejoice pa siya. Nakulong na nga nagre-rejoice pa siya. Nagkaroon na nga ng matinding karamdaman nagre-rejoice pa siya. Alam po ninyo, ang sinasabi lang dito, kahit na siya ay pinatatag or pinrotect or sinustain ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mahirap na karanasan na kanyang dinaanan, sigurado yan this will take its toll on Paul. Not only physically, but also emotionally. Sigurado yan. Di ba? Kahit naman tayo yung initial na dumating sa atin yung balita, yung masamang balita na kung ano man yun sa buhay natin, di ba? Nalulungkot tayo. Pero ano sabi ni Pablo? Tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Paul was able to rejoice in the midst of his afflictions. Kaya ang tanong dyan, how did he do that? Diba? How come? Paano niya nagagawa yun? Tignan natin itong isinulat ni Pablo sa mga taga-Filipos nung siya ay nakakulong. Sa chapter 1, verse 12 to 18. Ang sabi rito, ibig kong malaman ninyo mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Anupat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba pa. At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng katapangang ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit at sa pakikipagpaligsahan. Ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig, palibhasay nalalaman na ako'y itinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Ngunit ipinapangaral ng una si Kristo dahil sa Sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan na ang hangarin ay dagdagan ng hirap ang aking mga tanikala. Ano nga, kahit sa anumang paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay ipinahahayag si Kristo at sa ganito'y nagagalak ako. Oo, at ako'y patuloy na magagalak. Nakita niyo kung paano itinuring ni Pablo yung kanyang kahabag-habag na sitwasyon? Di ba nakabilanggo siya No, itinuring niya ito na sabi pa nga niya, blessing in disguise ito. This is a blessing in disguise. Na ito daw ay lalo pang nakapag-benefit sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At sa halip na ma-depress siya sa kanyang sitwasyon, mas pinili pa niyang tignan ang kanyang sitwasyon sa paraan ng kung paano ito tinitignan ng ating dakilang Diyos. Siguro kung ako yung nakulong, hindi ko alam kung masasabi ko sa inyo na, uy, rejoice tayong lahat. Tingin ko hindi ko masabi yun. No, but seriously, pero ako'y naniniwala. Kung dumating man yung panahon na yun, pero wag naman sana. Pero kung may mangyaring ganon, para sa ating lahat, kung sakaling dumanas tayo ng matinding pagsubok sa ating buhay, I'm sure, I am 100% sure,
sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos na siyang nananahan sa iyo, ikaw ay bibigyan niya ng kalakasan, katatagan, at abilidad na tignan ang iyong sitwasyon na hindi galing sa iyong mata, kundi galing sa kanyang mata. At dahil dyan, ay masasabi mong, ikaw ay nagagalak. Dahil dyan, masasabi mong, I rejoice. Rejoice. Now, you might be going through a lot these days. At merong temptation sa iyo na to just immerse yourself in sorrow at ma-depress na lang and to just isolate yourself away from people. Tandaan ninyo, parati yan, may dahilan ang Diyos kung bakit tayo idinadaan sa mga ganong klaseng pagsubok. Sometimes, it is a way for Him to awaken us from our deep slumber. Kasi napapansin niya, slowly, lumalayo tayo sa Kanya. Pwede rin na katulad nila Pablo at yung mga naunang Kristiyano pa sa atin na ito ay isang pagsubok upang mapatunayan natin na tayo ay mananatili sa Kanya, na tayo ay magiging tapat at matatag. Hindi dahil sa sarili nating kakayanan, kundi dahil sa banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin. At kung titignan natin ulit yung verse 10, ang sabi rin doon, tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ang marami, gaya ng walang pag-aari, gayon may mayroon ng lahat ng bagay. Alam niyo si Pablo, maari ay hindi siya mayaman na tao Pero alam niyo, sabi rito, he was making people rich, but not in this world. Where? In heaven. Sa langit. Doon niya pinapayaman yung mga tao. Yung mga taong nakarinig ng kanyang ebanghelyo at naintindihan ito. At nakipagkasundo sa ating dakilang Diyos. Alam ni Pablo kasi yung sinasabi ni Jesus. Di ba ano sabi ni Jesus? Na huwag kang do not store up treasures on earth. Di ba? Saan daw tayo dapat mag-store up? Kundi sa langit. Bakit daw? Kasi yung mga treasure, yung mga kayamanan dito sa mundo ay nasisira, kinakalawang, at ninanakaw. Pero yung kayamanan sa langit, hindi yan nasisira. Hindi yan kinakalawang. Kaya nga ang sabi ni Kristo Jesus, for where your treasure is, there your heart will be also. Kaya ang panalangin ko sana, yung mga puso natin ay hindi nakatuon dito sa mundo. Sana ito ay nakatuon saan? Sa langit. Kaya nga sabi ni Pablo dito sa Colossus 3:23-24, ano man ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglilingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Maari naghihirap tayo dito sa mundong ito ngayon. Huwag kayong mag-alala. Dahil pagdating natin dun sa kanyang kaharian, lahat tayo ay mayaman. Lahat tayo may mamanahin. At dito na tayo sa ating huling punto. Sa chapter 6 verse 11, ang sabi, ang aming bibig ay bukas para sa inyo mga taga-Korinto, ang aming puso ay pinalawak. No, dito nakikita natin ulit si Pablo, he's making an appeal again to the Corinthians. At yung apilan niya ay it was conciliatory and very affectionate. Parang isang ama sa kanyang anak. Ang sabi niya ay o mga taga-Korinto. Sabi niya, ang aming bibig ay bukas para sa inyo. Alam niyo, hindi ito ibig sabihin na sasabihin na lang ni Pablo kung anong gusto niyang sabihin. Hindi po ganon. Ang ibig lang sabihin dito ni Pablo na yung kanyang, actually this is an expression. It is a Greek idiom, suggesting candor. Ibig sabihin, ang sinasabi lang dito ni Pablo na ang sinasabi niya ay totoo at prangka, direct to the point.
Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Na gusto niyang patunayan na kung ano itong mga binanggit niya sa mga previous verses, totoo. At walang halong kasinungalingan. Kasi bakit? Kasi nga siya ay inaakusa na na pabago-bago ng isip. Na hindi sincero sa kanyang ginagawa. Pagkatapos binanggit din dito ni Pablo, nakabukas ng malawak ang aming mga puso. Anong pinapakita ni Pablo rito? He was showing his openness, yung kanyang transparency. No, hindi katulad ng ibang mga leader ng mga organisasyon o even ng church na parang they try to detach themselves, no, dun sa mga tao nila. No, ang pinapakita nila ay yung parang parte lang o yung shallow portion lang ng kanilang mga buhay. Si Pablo, anong sinasabi niya? Willing ako na bulat-latin ang aking mga buhay para sa inyong lahat. Para makita ninyo kung ano talaga ang aking buhay. Bakit? Dahil gusto niyang makita nila yung kanyang sincerity, yung genuineness ng kanyang pag-ibig o pagmamahal sa kanila. Katulad na lang itong binanggit niya sa 2 Korinto, chapter 12, verse 7 to 9. Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong nagmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Paul was not afraid to show his vulnerability. No, hindi siya takot na ipakita yung kanyang kahinaan. At this is a sign of a true minister of the gospel. Na willing siya na maging transparent, na makita ng mga tao ang kanyang buhay, pati na rin ng kanyang kahinaan. Now, this is not only a sign of sincerity before men, but also a sign of humility before God. Now, this might be weakness on our part, but remember, it is through our weakness that Christ's power is unleashed. Dali, English na yun. Yung sinasabi ko rito, na ang pinapakita dito ni Pablo, yung pagiging bukas niya sa kanyang sa mga taga-Korinto ay upang ipakita hindi lang yung kanyang sincerity sa harapan ng tao, kundi ipakita rin yung kanyang pagpapakumbaba sa Diyos. Na maaring kahinaan ito sa ating pagtingin, pero alam po ninyo, sa pamamagitan ng ating kahinaan, doon na ipapakita natin ang kapangyarihan ni Kristo. Verse 12, kayo ay hindi namin hinihigpitan, subalit kayo ay hinihigpitan ng sarili ninyong damdamin. Obviously, na-sense na ni Pablo yung panlalamig ng mga taga-Korinto. Now, this could have surmised from the past events na nangyari, di ba? Alam naman natin na nagkaroon ng issue sa kanila, di ba? Kaya nga nagkaroon ng painful visit, kaya nagkaroon nitong 2 Korinto. At dahil dyan, medyo na-strain yung kanilang relasyon. Medyo naging awkward ngayon para sa kanila. Perhaps, itong mga taga-Korinto nahihiya kay Pablo kasi inisip nila o pinagdudahan nila si Pablo. Kaya nahihiya sila ngayon. Pero anong ginagawa dito ni Pablo? Sinasabi niya, wala na yun. Binubuksan ko sa inyo ang aking sarili. No, in the spirit of reconciliation, he was encouraging them na huwag nilang pigilan ang kanilang sarili.
na ipakita kung ano man ang nilalaman ng kanilang damdamin. Kung ano ang kanilang damdamin. Kaya nga sabi ni Pablo, imbis na itago nyo ito, dapat ay buksan nyo ang inyong mga puso sa amin. Kaya tingnan nyo dito sa verse 13, bilang gantin, nagsasalita akong tulad sa mga bata, palawakin din ninyo ang inyong mga puso. Ito ang pakiusap ng isang ama sa kanyang anak na sinasabi niya, hey, mag-reconcile na tayo, makipagkasundo na kayo sa akin. Kaya nga binubuksan ni Pablo ang kanyang sarili sa kanila upang ipakita na tunay ang kanyang pagmamahal sa kanila. Alam po ninyo mga kapatid, yung pagpapakita ng ating kalooban, yung pagiging transparent natin, at isama ko na rin yung pagiging accountable natin sa isa't isa, ito ay isang malaking bahagi o mahalagang bahagi sa ating buhay bilang Kristiyano. Ito ay isang pagpapakita ng ating pagmamahalan, ng ating pag-ibig sa isa't isa. Ito ang susi para lumago ang ating iglesia bilang isang katawan ni Kristo upang makiisa sa kanyang pag-ibig at sa kanyang espiritu. Alam niyo kung susubukin yung i-isolate yung inyong sarili dahil ayaw nating makita ng ibang tao yung ating kahinaan at ayaw nating makipag-fellowship, alam niyo, talagang mahihiwalay kayo. No, hindi lamang sa Diyos, kundi sa pakikiisa sa kanyang iglesia. At ito ang dahilan kung bakit ang iglesia ay isang mahalagang bahagi ng bawat mananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit hinihikayat namin kayong lahat na sumali sa ating body life. Di ba? Yung ating mga midweek Bible studies, small group meetings, prayer meetings, at marami pang iba. Pero, kung pilit mo pa rin i-isolate yung iyong sarili, no, meaning ayaw mong makihalubilo dahil natatakot ka na baka makita ng mga tao ang totoong ikaw, the real you. Alam nyo, paano kami bilang inyong mga pastor, paano kami makakapag-minister sa inyo? O di kaya, paano kayo magiging accountable sa inyong mga kapatiran na kung saan ay sana ay sabay kayong lalago sa salita ng Diyos, na kung saan ay you can pray for one another, encourage one another, even correct each other. Pero kung hinihiwalay mo ang iyong sarili mula sa iglesia o mula sa simba o sa katawan ni Kristo, malabong mangyari yan. Mga kapatid, sa pagtatapos natin, bilang mga sugo ni Kristo, bilang kanyang mga lingkod ng pakikipagkasundo, hindi tayo dapat magbigay ng dahilan ng pagkakasala o ikatitisod ng iba upang hindi matanggap ng walang kabuluhan ang grasya ng Diyos. Kailangan nating kumilos ng karapat-dapat sa Ebanghelyo na ating ipinahayag. Kailangan nating kumilos ng karapat-dapat. Alam nyo, sa panahon ngayon, napakadali talaga ng isang tunay na lingkod ng Diyos na mahulog sa kasalanan. At kadalasan ay ang dahilan. Hindi tayo naging maingat. Hindi tayo naging tapat sa Diyos, sa kanyang ministeryo, sa pag-aaral ng kanyang salita. Kaya nga bilang lingkod ng Diyos, tayo daw dapat ay maging maingat sa lahat ng bagay, sa ating pag-iisip, sa ating salita, sa ating kilos, para hindi mabahiran yung ministeryo na dala-dala natin. Bilang mga Kristiyano, dapat nating mapatunayan na tayo ay tunay na mga lingkod ng
pakikipagsundo. Sa paanong paraan? Sa labis na pagtitiis, sa kanyang espiritu at katotohanan, upang tunay nating maipakita ang bunga ng kanyang espiritu sa buhay natin. Sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Sa kasiyahan o sa kagalakan o pati na rin sa kalungkutan. Dapat ay nakikita rito kung paano tayo mamuhay na isang tapat na lingkod ng ministeryo ng ating dakilang tagapagligtas. Kaya sana dito sa ating talata sa hapong ito ay magsilbing paalala sa atin na dapat ay patuloy tayo na mamuhay na naaayon sa ating pagtawag, na naaayon sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa katotohanan ng aming narinig sa hapong ito. Naway ito po ay aming maisabuhay sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu na siyang nananahan sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi kami madala ng mga tukso ng mundong ito. Bagkus ay bigyan niyo kami ng kakayanan na mapagtagumpayan ang mga tukso na ito. Parati niyo ring ipaalala sa amin na dapat ay bigyan namin ng panahon ang pananalangin sa inyo at ang pagnilay-nilay ng inyong salita. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong katapatan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos at salamat, Pastor George. Sa ating pagtatapos, atin pong aawitin, kunin mo ang buhay ko at naway sa anumang sitwasyon o sirkumstansya, tayo'y may pagpapakumbabang pagpapasakop sa ating soberanyang Diyos na nagmamahal sa atin. Tayo po ay tumayo. Atin pong awitin, kunin mo ang buhay ko. Kunin mo ang buhay ko, laan para sa iyo. Hetong mga araw ko, laging pupuri sa'yo, laging pupuri sa'yo. Kunin mo kamay na to, lingkod ng pag-ibig mo. Aking paay kunin mo, may siglang para sa'yo, may siglang para sa'yo. Aking tinig kunin mo, aawit lagi sa'yo. Kunin din ang labi ko, kunin ang salita mo, kunin ang salita mo. Aking yamay kunin mo, na may alay sa iyo. Kunin aking talino, maglingkod sa layon mo, maglingkod sa layon mo.
may dalawang announcements lang tayo. Una ay yung PDF 242, itong darating na July 24, this coming Thursday. No, ang topic natin ay about the tribulation, what to expect for those who do not expect it. No, alas 7 ng gabi dito po sa Madison Galleries. At yung isa ay ang Men of the Word, no? Na meron tayong mini conference na ang title ay Stay Silent or Strike Hard, no? A biblical study of leadership extremes. Okay? So ito po naman ay gagawing itong darating na Sabado ng umaga, no? Mula alas 8 a.m. tama ba? 8 a.m. hanggang alas 12 ng tanghali. Okay, so yung mga ating mga kalalakihan, sana po ay maka-attend tayo. You can even invite your friends and loved ones to attend this. Okay, yung ating sandali, nawala tuloy yung aking. Okay, yung ating benediction verse ay may kita sa unang Tesalonica chapter 5 mula verse 23 hanggang verse 24. At ito po ang sinasabi, pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag na gagawa rin naman nito. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed day, everyone.